tubo nyo doon, General? Pangwakas po ay we welcome yung mga suggestions ninyo kanina sa amin. Maraming salamat po. Salamat po. Ma'am Gita. Ma'am, pwede po ba kayong makasama namin sa TWG? Yes, Mr. Chair. I-repeat ko po, we would love to support po. Makati Business Club supports the FOI law. And we are very thankful po, Mr. Chair, na nagkaroon po tayo ng organizational meeting. As remarked before, hindi naman siya nag-move before and it's been moving under your leadership. So maraming salamat po. And yes po, we would be happy to be part of the TWG. Meron po kaming mga, maybe 1 or 2 lang suggestions sa strengthened committee report. And we will continue to work with R2KRN po. Ma'am, pwede po ba namin kayong, kasi Makati Business Club, masyadong wide ang ano niyan. Makati yung title, pero very wide. Ang buong Pilipinas yan eh. Kasi po, ang pangit ng mga balita, lulusubin ng Forbes Park, yung mga ganon. Siguro, pwede din bang meron din manggaling sa inyo na parang statement na hindi makakatulong sa ekonomiya yung mga ganitong klaseng sunugan ng gano'n, lusupan ng ganito. Maganda po kasi yung sama-sama tayo na papantayan natin kung sino yung mga nasa likod nitong. Hindi ko ito maintindihan eh. Sa batas kasi, okay naman sa ligang batas ang magprotesta. Kasama yan eh. Pero yung manggugulo ka, lulusubin mo yung isang lugar, hindi naman kasama yun. Sana kasama namin kayo, partner namin kayo. Kasi business club, hindi makakatulong sa ekonomiya natin ang gulo. Sana po, makaka-partner po namin kayo. Mr. Chair, yes po, I'll convey po yung message ninyo. And our previous statement po, Mr. Chair, we already supported po yung creation of the commission that will be independent commission to review po yung mga infrastructure projects. Yes. Sabi nila, may mga nakatira doon ng mga mambabatas na yumaman na gano'n. Ilan lang yun. Ang dami doon, matahimik na tao. So sana po, tulungan nyo kami. Yes, Mr. Chairman po. Yes. Salamat po. Sir Perfecto Huco. Magandang hapon, Mr. Chair. Bangko Sentral. Opo. Magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Naman po ay sumusuporta at handang tumulong at tumupad sa anumang batas na lalabas mula sa committee ito. And kasalukuyan, kahit wala pang ganitong batas, merong mga communication channels ang BSP kung saan pwedeng mag-request ang public ng information at magko-comply naman kami. Sa paraan po ba ng Bangko Sentral, meron po bang paraan kayo din na makapagbigay din po ng statement na ang anumang kaguluhan hindi makakatulong po sa atin at pwedeng bumagsak ang ating pesos? Pwede po ba yun? Pwede niyong sabihin po ba yun? Pag nagkaroon ng gulo, di ba po automatic babagsak ang ating peso? Magda-draft po kami. Maraming salamat po. Thank you po. Sir Leonel, sorry sir, malabo ng mata ng Abasola, inyo. Mr. Chairman. Opo. Kayo po ay sa National Press Club. sir. Opo. Ako ay si Marcelo del Pilar. Salamat po. Sa hanay po ng National Press Club ay kami po ay nananawagan sa mga mamamahayag kasi kami po ay direktang apektado nito. That's why I raised the issue kanina tungkol po doon. Anyway, kami po ay nakikiisa at buong pusong susuporta sa inyo sa FOI bill and andyan lang po ako sa second floor. Dito po ako nakasay. Maraming salamat, Mr. Chair. Yes sir, nako, malaki po ang maitutulong nyo sir. Sobra pong laki ang maitutulong ninyo. Maraming salamat po. Ma'am Attorney Abigail Shekina Pia ng SEC. Yes, Mr. Chair. Good afternoon po. The Commission supports the intentions of the bill, Mr. Chair. In the previous Congress, we submitted our position paper manifesting our support, and for this Congress, we remain fully supportive of the passing of these bills, Mr. Chair. We will also just submit our position paper. Thank you, ma'am. Ma'am, maraming chismis na maraming politiko na maraming pagmamay-ari ng mga construction, ganun. Registered ba yun sa SEC? O hintayin muna natin ang FOI bago mo sabihin sa akin? Actually, Mr. Chair, the SEC is actively participating in the inquiry
in aid of legislation, and we have already received many requests for documents, corporate documents, and we always comply, Mr. Chair. We always give the appropriate committees naman of the information that they need, Mr. Chair. Pagka humingi po kami, okay po. Kung sino yung mga talagang involved dyan. Yes, Mr. Chair. You just have to reach out to us, Mr. Chair. We will be participating in the or whatever process that you need, Mr. Chair. Maraming salamat po, Ma'am Tria. Sir, ang aking mga opisyal, sir. Opo, may gusto po kayong sabihin. Mukhang kanina kayo yung na on the spot. Sanay na po kami doon, sir. Yes, sir. Actually, sir, as we have mentioned, as we have manifested earlier po, we are fully supportive to this measure po. 100% po na hoping it will be immediate passage so that the right to information of every citizen po ay maramdaman ng taong bayan po. So umaasa po kayo, ang buong kapulisan po on behalf of our Chief PNP is totally supportive to your sir. Thank you po, sir. Ako po, kinakausap ko po yung staff ko kanina. Maganda, sir, yung punto kanina na magkaroon talaga ng matindi tayong cooperation ng agencies ng law enforcement. Ano po ako dyan? Ako'y naniniwala, sir, na kailangan. Kailangan po natin. Salamat po sa ating mga bayaning pulis. Salamat po. Ma'am, Attorney Jordana Arancillo ng DND. Naku, ma'am, napakahalaga ng papel po ninyo. Good afternoon, Mr. Chair. On the part of the Department of National Defense po, we would like to express our support to the intentions of these bills din po. Considering that na-retain po yung exceptions ng matters on national security po and defense, Mr. Chair. And this is also in line dun po sa nilalobby din po namin or dun sa position po namin sa pag-amyenda po ng provisions po on espionage po, which punishes or Meron lang akong, yes, Mr. Chair. ito opinion ko lang. Ano? Yes, Kasi reservist din naman po ako eh. Ako, Lieutenant Colonel po ako sa reserve. Ano? Tanong ko lang po, bakit po minsan nilalabas yung mga binibili nating mga weapon? Parang dapat hindi. Parang dapat yata sikreto yun. Parang sumobra tayo sa information doon. Part din po siya ng transparency po, Mr. Parang Chair. mali. Pero, Parang mali. yes, Parang sa akin po mali. Kasi parang dapat hindi alam ng kalaban natin yun kung ano yung meron tayo. actually, Mr. Chair, this has been raised also by other NGOs, like for example, in the Arms Trade Treaty. That's one matter na they're asking for details or inventory ng arms and ammunitions, for example, like that. That's we cannot give because of this provision din po na nagpo-prohibit sa amin na magbigay ng information pertaining to national security. But then sinasabi nila na nakikita namin nagbe-blessing kayo ng ganitong nakikita sa newspaper na kung ilang Di ba po pwedeng wag na siyang mag-blessing? Kasi napapansin ko po, kasi siyempre, aware din po ako dyan, lately lang po, nagparada ang China, di ba, ng kanilang weapons. Pero, may pit nilang sinabi doon, yung mga pinarada nila, may basbago. So, yung pinarada nila, yun yung luma. So, siguro, iwasan na lang po natin yung mga blessing kasi nalalaman ng kalaban eh. Para lang po sa akin, para lang, opinion ko lang po yun. Para lang na, siyempre, di ba po, secrecy as a weapon. yes, Mr. Chair. Thank you for that, Mr. Chair. We'll take note of that, Mr. Chair. Yes. I-relay na lang sa kaibigan ko. Kaibigan naman si Gibo eh. Family friend po yan, si Gibo. Salamat. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Huwag kang magalit sa akin, ha? Rafael Zapanta ng Philippine yun, Information boss. Nako, nasa yun. Ikaw ang bida dito, boss. Hindi sir, ang Philippine Information Agency po is an attached agency of the Presidential Communications Office. We are the development communication arm of the government. Ibig sabihin po nito sir, kami po ay nagbibigay ng mga angkop
nararapat at napapanong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng gobyerno para po maging aware yung Yun nga, nakikita ko nga, minsan, kayo din naglalabas nung sa DND eh. Yes sir, meron kaming mga public forums, mga press conferences na organize kami regarding sa mga government programs ng gobyerno. On the part of PIA, Di ba, sir? Yes. Ano po, bilang chairman ng public information, meron tayong mga pwedeng i-public eh. Pero meron mga hindi, lalo na sana yung defense. Yun lang pong mungkahi ko. Yung mga magagandang ginagawa ng gobyerno, yun lang i-boost. Pero ngayon na meron tayong konting hindi pagkakaintindihan, sana yung ating pagdating po sa defense, sir, please, wag, sir, wag. yes sir, as part of the Kumaga sa inyo na lang, sa inyong mismong agency, baka po pwedeng wag na. Boss, parang pangit talaga. Pangit po talaga. Sa akin pong opinion, ma'am, pakiparating na rin po kay Presidente. Pangit talaga. Sir, yes sir, as to the information naman po, timely at accurate naman po ang mga nire-release na information ng PIA regarding po sa mga government programs po ng pamahalaan po. And sa PIA po, we would like to express our support po dito po sa panukala na freedom of information po, and rest assured po kapag ka po naisa batas ang panukalang ito, maaari po makipagtulungan ng mga government agency sa amin sa pagpapalaganap po ng impormasyon na ito, lalo na po sa mga barangay, para po maging aware po yung mga citizens natin about these FOI initiatives po. Yun po, sir. salamat po. Boss, hindi ako nag-ano, suggestion lang po yung sa akin, ha? Suggestion lang. Ma'am, nako, wala na, palagi ko, salamin na talaga ang kailangan ko. Attorney Fisel Pangan. Good afternoon po, Mr. Chair. So, I'm Attorney Isel Pangan po. From, po. yes, National Security Council. Clarify ko lang po, Mr. Chair. So, basically, the National Security Council is an advisory body to the President. So, we are not involved with law enforcement. So, more on policy making po kami. So, basically, the NSC's function is to advise the President with respect to the integration of domestic, foreign, military policies relating to national security. We support this bill po, this proposed bills. So, nabasa ko naman po siya initially, and what I can say is that, of course, from our perspective, tinitignan po natin yung exemption sa freedom of information. Of course, for matters of national security, we cannot easily disclose information, of course, po, para sa seguridad po ng soberanya ng ating bansa. So, gladly po, upon reading po sa yung mga proposed bills, lahat po ng 5 proposed bills ng Senate, nakalagay naman po yung mga exemptions. And currently, nabanggit din po sa PNP na yung Executive Order number 2, series of 2016, actually, updated po siya with the Memorandum Circular number 15 na na-issue po ng administration natin noong March 15, 2023. So, nakalagay pa rin po siya consistently na yung national security is exempted pa rin po siya from public disclosure. Ayan, thank you po. Intindihan po natin yun, ma'am. Opo, opo. Sir, Attorney Edward Chico ng KBP po. KBP. Opo. Yan, magandang hapon po. Sinusuportahan po ng KBP ang panukala na ito. Importante ito para sa hanay ng mga broadcaster. Una sa lahat, malaking bagay na malinaw itong mga issue na ito kasi napakahirap kumuha ng impormasyon ngayon. Pag pumupunta kami sa PNP, balita ng aming mga broadcasters, they're having difficulty accessing certain information. Ang hirap alamin, alam ba yung public record, alam ba yung violative of sensitive personal information. Akala ko nagpahinga na tayo doon sa dalawang tour. Kaya importante po itong batas na ito. Masyado ka naman matampuhin. Kailangan po yan para mailinaw po. Kasi malaking problema talaga eh. Lalo pa ang KBP, meron kaming ethical code eh. So may mga bagay kami na hindi inilalabas para sa publiko. Kaya lang medyo napapahamak yung impormasyon dahil ang social media largely unregulated.
marami kaming hindi inilalabas na sila nilalabas nila. Alam ko yun. So, Biktima ako niyan. Kaya importante po itong measure na ito. And we would be submitting the position paper. I understand